Sa kabila ng pagbabantay ng mga barko ng China, itinuturing ng grupong Atin ito na tagumpay ang kanilang misyong mamahagi ng tulong sa mga mangingisda sa Panatag Shoal. At gaya ng pag-radio challenge ng China sa ating mga barko sa Panatag, ni-radio challenge din ng China ang matataas na opisyal ng Pilipinas na nagpuntang Pag-asa Island. Bahagi yan ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Saksi, sina Mav Gonzalez at Joseph Moro. Ang misyon para mamahagi ng ayuda at supply sa mga mangingisda sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc, itinuturing na tagumpay ng grupong Atin to. Ang masasabi natin, mission accomplished. Kahapon ng umaga, nakalapit ng kanilang advance team hanggang 25 to 30 nautical miles mula sa Panatag para mamigay ng supplies at gasolina. Bagaman nakapaligid ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy, lumapit pa raw ang Chinese Navy ng hanggang 200 metro sa maliit na bangka. Kung kahapon, 3 barko ng China Coast Guard ang nakamanman sa Panatag, kanina isang China Coast Guard vessel na lamang ang nagmamasid pero kalaunan ay bumalik na rin ang 2 pa. Ang barkong yan ng China Coast Guard ay isa doon sa 3 na Chinese Coast Guard vessel na nakabuntot dito sa grupo ng Atin ito at sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Yan ay bahagi ng unang layer ng blockade o pangharang para dito sa misyon na ito dito sa West Philippine Sea. Pero bukod dyan, may nakita rin tayo na barko ng Chinese Navy. Nakapamigay naman ng mga supply ang grupo sa mga mangingisdang pumalaot sa lugar. Di na sila dumiretso papuntang Panatag Shoal dahil naisagawa naman daw nila ang misyong magbigay tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Hapon na nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng Atin to Coalition. At ngayon nga pabalik na ang grupo sa Zambales matapos ang anilay matagumpay nilang misyon. Gaya ng radio challenges ng China kahapon sa Atin ito, gayon din sa mga tauhan ng PCG na nagbabantay sa civilian mission, sinalubong din ng radio challenge ang grupo ng mga senador na pumunta sa Pag-asa Island, kasama ang Defense Secretary at Mayor ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Pagdating sa isla, nagkaroon ng security briefing ang mga opisyal at nag-groundbreaking ng bagong Navy barracks. 3 kilometro lang mula rito, tanaw ang mahigit 20 barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Mahigit kumulang 1 oras. Pero kung ibang mga klase, mas mabilis. Pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Sa tingin ko po, safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Nag-groundbreaking na rin para sa Super Rural Health Unit o RHU. Wala pa kasing laboratorio at paanakan ang kanilang health center. Ang hirap kasi na hindi natin alam, lalo na yung stroke patient namin, hindi namin alam kung anong nangyayari sa brain, no? Habang lumalakad yung oras, pwedeng nagde-deteriorate. We pray talaga na sana ay hindi lumala yung kalagayan ng ating mga pasyente while waiting for air evacuation. Normal ang buhay para sa mga taga Pag-asa Island. Dito nakatira ang mga magulang ni Marian. At ngayong may asawa at anak na siya, pinili nilang dito na rin tumira. Kwento niya tungkol sa mga Chino. O meron po mas marami kaysa ngayon. Opo. Hindi na ngayon, dati po kasi ikot talaga siya dito sa buong isla. Noong unang dating ko, baga nanibago din po ako. Pero katagalan din po, parang wala na lang din po. Parang normal na lang din po para sa amin. Pero ba't po kayo nag-desisyon na dito talaga kayo mag-stay? Di naman sana, pero maganda kasi dito kumbaga walang gastusin, malayo sa syudad, malayo sa ingay, tulad sa Maynila, maraming problema. Tulad dito, sagana sa pagkain. Nasa 200 nautical miles yung pinakamalapit na health facility dito sa Pag-asa Island. Kaya pahirapan daw talaga kapag may emergency. Either air evacuation sila gamit yung mga eroplano ng AFP pero tsempuhan lang yon. O di kaya naman ay sea vessel. Pero ilang araw ang aabutin ito at napakamahal din. Kaya malaking tulong daw para sa mga taga-Pag-asa pag nabuo na itong Super Rural Health Unit. Nangako ang Senado na daragdagan pa ang mga proyekto sa Pag-asa Island. Mula rito sa Pag-asa Island, ako si Mav Gonzalez. Mula rito sa West Philippine Sea, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Walang dahilan para buwagin ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw gobyerno ang gumagawa ng red tagging na isa sa mga pinupuntong dahilan sa mga panawagang buwagin ng task force. Magpapatuloy raw ito sa paglilinis sa mga natitirang barangay na mayroon pang rebelyon o insureksyon. Ako na magtatanong sa inyo, bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. May ilan pa na mga returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Tatapusin namin lahat yan bago natin pag-isipan na tanggalin na natin ang TEPA pagka hindi na kailangan. Daycare para sa mga senior citizen? Isinusulong po ang panukalang yan sa Kamara para may pagkaabalahan ng mga senior citizen habang nasa trabaho o eskwelahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa edad na 75, tumutulong si Adelina sa tindahan ng kanyang pamilya, katuwang ang kanyang anak at ilang apo. Ang araw-araw na pagtatrabaho, nakabubuti raw para manatili siyang malakas. Gusto rin naman daw niya yung pamamasyal, kaya lang magastos din. Pag Sabado o Linggo, kasama ko yung mga anak ko. Naglalakad po sa UP, kaya lang yung time ko, uubusin ko na lang dito sa negosyo namin. Wala tayong pera sa pasyal. Ang mga tulad ni Adelina ang maaring makinabang kumaysa sa batas ang House Bill 10362 na naglalayong magtayo ng mga daycare center sa bawat barangay para sa mga senior citizen. Sa panukalang batas ni Representative Milagros Aquino Magsaysay, ang community-based daycare center ay maaring puntahan ng mga senior citizen para sa paglilibang at mga educational, health at socio-cultural program at services. Ilan daw sa social services na pwedeng ibigay ng daycare center ang arts and crafts, palaro, pagsasayaw, storytelling at mga field trip at outings. Ilan sa senior citizens na nakausap namin, pabor dito. Mayroong mga senior na binabaliwala. Kung halimbawa maging totoo yung magkaroon ng daycare para sa mga senior, maganda. Pero kung may isa sa batas, nakikinita na raw ng senior citizen focal person sa isang barangay na kailangan nito ng budget para sa pagtatayo ng daycare center at dagdag na staff. Kailangan din daw mapag-usapang mabuti kung anong kalagayan ng senior citizen ang maring gumamit ng pasilidad at kung sino ang titiyak ng kanilang kaligtasan habang naroon. Kailangan natin yung responder, medical staff, na bago sila isali sa mga activities, kinakailangan matingnan mo ng kalagayan nila. Ayon sa panukalang batas, ang budget para sa daycare center magmumula sa local government unit. Pwede rin daw tumanggap ng donasyon ang mga center. Bagamat magandang ideya naman, ilan sa aming nakausap nagsabing may ibang mas mahalagang pangangailangan ang mga matatanda. Tugunan muna yung mga nakapinding na bill para sa mga benefits ng mga senior citizen. Katulad noon sa NCAC, yung universal pension na sinasabi nila, wala pa ho yun. Sana ma-implement na yung pagdating mo ng 80, may 50,000 ka. Pagdating mo ng 90, additional 25,000. Pagdating mo ng 100, 25, which is tama sana. Kasi habang yung senior 80 pa lang, may enjoy yan na po yung 50,000 niya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, ilang lugar pa rin ang makakaranas ng matinding init. Sa heat index forecast ng Pag-asa, posible ang hanggang 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, Zamboanga City. 28 lugar pa ang makakaranas din ng danger level heat index na 42 at 43 degrees Celsius, kabilang na ang Pasay at Quezon City. Sa kabila po niyan, paghandaan pa rin ang mga pag-ulan. Umaga pa lang kasi bukas magsisimula na magkaroon ng tsansa ng ulan sa Luzon base sa datos ng Metra Weather. At pagsapit ng hapon, marami ng lugar ang uulanin. Posible ang malalakas na ulan na posible magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan bandang hapon o gabi. Todo kayo ng mga OFW alang-alang sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero mahalaga rin para sa kanila ang mag-ipon. Kaya ang Department of Migrant Workers pinalakas ang programa para turuan ng mga OFW na mag-invest
at umiwas sa scam. Saksi si JP Soriano. 5 taon tiniis noon ni Margarita ang mawalay sa mga mahal sa buhay para sa 30,000 pisong buwanang sahod bilang healthcare worker sa Saudi Arabia. Malaking halaga noong 2013, lalo na kung naipon sa kalahating dekada. Pero dahil breadwinner ng pamilya at takbuhan ng mga kamag-anak, nagising na lang daw siya isang araw na wala pa lang naipon. Yung effort mo doon, wala kang tulog, kahit may sakit ka, kailangan mo talaga magtrabaho doon. So, bali, kung nung pagkagising mo ng nandito na ako sa Pilipinas, sir, sabi ko, dapat nag-ipon ako before, hindi lahat ibibigay sa kanila. Wala mang pagsisisi sa pagtulog. Sana raw ay nag-invest din siya sa pagkakakitaan. Bagay na titiyakin daw niya ngayong papunta siya ng Canada bilang caregiver. Para sa mga OFW tulad niya, ang pinalakas na Financial Literacy Program ng Department of Migrant Workers. Bahagi niyan ang seminar na required para sa lahat ng paalis na OFW. Mga kapuso, bago makaalis ang isang OFW sa ibang bansa, kailangan mo na niyan dumaan sa tinatawag na PIDOS o yung Pre-Departure Orientation Seminar. Kabilang po sa mga itinuturo sa kanila sa training room na yan ay yung financial literacy o kung paano pwedeng mag-ipon ang isang OFW na magtatrabaho sa ibang bansa. Katuwang sa pagpapaintindi sa kanila sa halaga ng ipon, investment at kung paano iiwas sa mga scam ang ilang pribadong bangko, pati na Philippine Stock Exchange o PSE. Nagpirmahan ng kasunduan para sa collab na ito. Ang partnership sa PSE makakaengganyo sa pag-invest nila sa mga kumpanya sa Pilipinas. Dagdag tulong na sa pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho sa Pilipinas. Pagkakataon pa para kumita sila. So that there will be more Filipinos educated in terms of how the Philippine stock market works, high risk, low risk, high yield, low yield, how to prevent dubious stock offerings or scams or what have you. At pag nagdesisyon silang bumalik sa bansa, tutulungan din sila ng DMW na pumasok sa pagpasok sa negosyo. Ikinatuwa yan ng first-time OFW na si Joanna. Siyempre, of course, makaipon para in the future, pag nakauwi na, so magbi-business. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.